Hindi lahat ng mukhang mabuti ay galing sa Diyos. At paano kung ang pinaniniwalaan mong tama ay mali pala? Kaya ngayon, pag-uusapan natin paano ba talaga malalaman ang katotohanan. Let's go! Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang napaka-importanting utos ng Diyos. Lalo na sa panahon ngayon kung saan napakaraming boses at napakaraming opinyon at napakaraming paniniwala. Okay mga kapatid, ang pamagat natin ngayon ay subukin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ninyo ang mabuti. Ito ay mababasa natin sa unang Tesalonica 5 verse 21. Ang mensahe ng talatang ito ay napakalalim pero practical sa ating pang-araw-araw na buhay. At ayon nga sa unang nabanggit, subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, huwag basta-basta maniwala sa naririnig o nakikita. Suriin kung ang isang aral, paniniwala o gawain ay ayon sa salita ng Diyos. Gumamit ng discernment, pagkilala kung ano ang tama o mali. Kahit sa mga preaching, teaching o tradisyon, kailangan natin itong i-check kung naaayon ba ito sa katotohanan sa salita ng Diyos. At ayon nga sa talata na nabanggit na panghawakan ninyo ang mabuti, kapag nasubukan mo na, piliin mo ang tama, banal at kalugod-lugod sa Diyos. I-apply mo ito sa iyong buhay. Huwag mo itong bibitawan kahit mayroong tukso o pagsubok. Ang talatang ito ay paalala. Hindi sapat ang basta paniniwala lang. Kailangan may pagsusuri at pagsunod. Ang tunay na may relasyon sa Diyos ay marunong mag-discern at pumili ng tama. Halimbawa sa buhay, may narinig kang aral. I-check mo sa Bible kung yung sinasabi niya ba ay naaayon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan talagang i-check natin yung bawat salita na naririnig nating aral mula sa ibang tao. Kung yun bang sinasabi nila ay nandito sa Biblia. Kaya may desisyon ka. Tanungin mo, ito ba ay tama sa paningin ng Diyos? Di ba napakaraming temptation dito sa mundo? Piliin ang mabuti kahit mahirap. At tandaan, hindi lahat mukhang mabuti ay galing sa Diyos. Pero ang tunay na mabuti, kailanman ay hindi lalayo sa kanyang salita. Maraming nalilinlang ngayon, hindi dahil sa walang Diyos, kundi dahil hindi nila sinusuri ang katotohanan. Subukin ko ang lahat sa harap ng iyong liwanag at ang mabuti hahawakan. Hindi na ako bibitaw. Ikaw ang katotohanan. Ikaw ang daan at buhay sa gitna ng kasinungalingan. Ikaw lang ang aking panghahawakan. May mga tinig na mapangakit na pilit akong inilalayo sa mundong puno ng pangako, ngunit walang katotohanan. Natutunan pong tumingin, hindi sa mata kundi sa iyo.